Nag-hire pero dumami ang problema? May nagtanong sa akin, Mami N, nag-hire na ako para gumaan ang trabaho ko pero bakit parang mas marami pa akong problema ngayon? Mas maraming tanong, mas maraming mali, mas maraming kailangan bantayan. At ako pa rin ang nagdi-decide at nag-aayos ng lahat. Anak, hiring people does not automatically make a business maayos. Kapag magulo ang sistema, adding more people can multiply the confusion, no? Kaya eto, there are 5 possible reasons kung bakit hiring created more problems sa negosyo mo. Number 1, walang onboarding at malinaw na standards. Number 2, malabo ang roles at handoffs. Number 3, hindi aligned ang team sa goals at priorities ng business mo. Number 4, walang malinaw na ownership at accountability. And the last one, number 5, hindi measurable ang output. Sige, pag-usapan natin to isa-isa. Number 1, walang onboarding at malinaw na standards. Isipin mo anak, ang Jollibee. Diba? Ang dami-daming branches. Ang dami-daming employees. Maybe tens of thousands of employees. Pero customers like us, we know what experience to expect. Tama? Imagine kung bawat isang empleyado ay merong iniimbento ng sarili nilang way of serving. Ganito ba minsan sa negosyo natin? Iba-iba ang mga strategy or mga orders ng mga managers. Depende kung sino ang naka-duty. Alam mo anak, consistency does not happen automatically ha. It comes from onboarding and clear standards. Kaya ang Jollibee, meron yang clear standards at meron silang onboarding. Hindi na lang basta isasabak yung empleyado doon sa service area, di ba? So, ang empleyado natin, kailangan nilang maintindihan kung sino ang company, ano ang company, ano ang ating mga vision, mission, at values. Kailangan nilang malaman kung papaano ang trabaho gagawin. Ang bawat isang trabaho, kahit na paglinis lang ng table, kahit na pagmap lang ng floor, ano ang good service? Kailangan naiintindihan nila ang good service. Hindi porke kung ano lang yung nasa utak nila, yun yung susundin nila. Kaya kung hindi ka nagturo ng standard para sa kanila, paano nilang susundin, di ba? So, anong mapapala natin kung meron tayong clear standards at clear onboarding? Well, fewer repeated mistakes. Siyempre, tao, may pagkakamali pa rin. Pero paunti ng paunti. Tapos, yung mga new hires naman natin, no? They hit the ground running faster. Hindi sa day 1, maybe hindi sa day 2, pero surely sa day 3, makakapag-adjust na sila. Okay? And kahit na saang branch ng inyong customer and kahit na saang branch sila pumunta at kailan sila pabalik-balik, more consistent na ang kanilang customer experience. Yung mga lasa ng pagkain, yung itsura ng pagkain na siniserve sa kanila, pare-pareho. Hindi yung iba-iba, no? And ito yung pinakamaganda. Less need for you to keep correcting everything. Hindi na ikaw yung taga-correct, hindi na ikaw yung taga-traffic, hindi na ikaw yung taga-organize ng trabaho araw-araw every time you are on the floor. Alam mo anak, kapag malinaw ang standard, hiring gives you capacity, hindi more confusion. Number 2, malabo ang roles at handoffs. So, nag-hire ka ng maraming tao kasi akala mo yung trabaho would be faster, di ba? Pero after one task is done, ginagawa ulit. Bakit? Meron kasing task na nakalimutan. Ang mga tao tinatanong nila, ako ba? Siya ba? Sino ang susunod? Sino ang gagawa? Ako na ba? Turn ko na ba? And at the end, ikaw pa rin ang nagko-coordinate ng lahat. Nangyari sa akin yan eh. Nung bata-bata ako, yan ang pinagdaanan ko. And what I learned is that more people do not automatically create teamwork. Teamwork is not automatic at hindi mo naman kailangan ng team building. Ang importante lang ay every recurring task, lalo na yung mga paulit-ulit na trabaho, kailangan meron niyang clear owner. Dapat si Pedro ang gumagawa nito, si Juan, eto yung kanyang ginagawa. Hindi yung kahit na sino lang. Each member of that team must know sino yung mag-uumpisa, sino yung gagawa ng isang bagay, sino yung taga-check, at sino yung tatanggap nun pagkatapos nung paggawa nung isa. Kasi kapag malabo ang roles, the owner, ikaw at ako, tayo ay nagiging traffic controller. Gusto ba natin yan? Diba? So,
kung maayos yung ating mga roles at maayos kung kailan siya dapat ipasa, then less duplication. Isang beses lang gagawin yung isang bagay. Tapos, mas kukonti na yung mga nakakalimutang bagay na dapat gawin. And faster yung pag-hand off. Pagkatapos ng taong ito, nandito na. At tapos, the next person. And of course, there will be fewer questions na babalik sa iyo. Hindi na ikaw kailangang tanungin ng tanungin, sino nang next, ano nang gagawin next, and so on and so forth. Kasi alam na nila yung kanilang roles, di ba? So eto, I want you to remember, anak, adding people but not defining the roles, it only divides the confusion. Hindi mangyayari yung bibilis ang trabaho kung walang defined roles. Number 3, hindi aligned ang team sa goals. Nakita ko yung isang coaching client ko, no? Sabi niya, Mami N, everyone looks busy. Lahat sila. Gusto ng sales, makabenta ka agad. Gusto ng operations, mas madali yung proseso. The easiest process is better. Si finance naman, parati niyang gustong mag-reduce ng expenses. Mami N, kailangan nating bawasan ng expenses natin. Yan. Tapos si customer service naman, siya yung nag-handle ng mga complaints dahil nga doon sa pagmamadali ng iba. Masipag silang lahat, no? Pero are they moving in the same direction? Yun ang question. So, anak, ang gusto kong malaman mo is ang busy na team, hindi automatically na-align sila. Kung minsan, busy lang ang itsura nila, pero ang gulo-gulo, no? Dahil ang empleyado natin, kailangan nilang maintindihan. Sino ba ang ating customer? Who are the customers that we serve? Anong itsura nila? Anong pangangailangan nila? And pangalawa, ano ang promise natin sa ating mga customers? Is it cheapest price? Is it the best quality? Ano ba ang importante para sa customers na ito na sineserve natin? And next, ano ang kailangan? Ano ang importante na gawin ko ngayon? And yung role ko, how does my role support the goal of the company? So, vision and values, mission, importante yan. I always emphasize it. And it cannot remain on the wall. Hindi pwedeng i-google lang or gumamit lang ng AI tapos mukhang maganda, tapos ididikit natin, ipapaskill natin sa wall. Hindi yan ang role ng vision and values. Hindi yan pang-impress. They should be the guide of our daily decisions. So, kapag ayos na ayos ang ating goals, malinaw na malinaw, tapos alam na alam ng ating mga employees, well, they can make better decisions. Tapos yung smoother cooperations nila mangyayari dahil alam nila kung pare-pareho ang kanilang pinupuntahan, kung saan papunta yung company, kung ano yung ginagawa nila. And since kilala nila yung kanilang customers, so mas consistent ang kanilang customer service and therefore, hindi na natin kailangang mag-remind. Kapag sinasabi mo sa akin na, Mami N, bakit kailangan ko mag-remind, ang problema natin is that they are not clear and they are not aligned sa ating goals. Kaya, anak, kapag pare-pareho ang direksyon, hindi mo na kailangang itulak ang bawat tao ng paisa-isa. Number 4, walang malinaw na ownership at accountability na late yung delivery ng supplier. Naghihintay na yung customer. Sabi nung isang empleyado, nag-message naman ako Sabi naman nung isang empleyado, akala ko siya yung magpa-follow up. Everyone did one action, pero walang owner ng final result. Sino ang dapat managot kung hindi makapag-deliver? So, ikaw na naman ang naging taga-ayos dahil wala nagtuturuan sila. No? Anak, responsibility is not just doing one small task. Ownership, kailangan ownership, may ownership sa mga task natin sa ating business. So, ownership means dala-dala natin yan, no? From beginning to end. From beginning hanggang makomplete yung result na kailangan ng ating customers. So, ang employees natin, kailangan alam nila ano ba ang outcome, ang responsibilidad nila. Alin ang dapat nilang i-own, no? Ano yung pwede nilang i-decide? Ano yung kanilang
Hindi pwedeng i-decide na kailangan nilang i-escalate sa atin. So, you cannot demand ownership while requiring your approval for every move. Hindi pwedeng lahat yan dadaan sa akin kasi pag ganyan ng ganyan, walang ownership ang ating employees. So, what happens if lahat ay malinaw sa kanilang ownership at sa kanilang accountability? Well, mas maagang masosolve ang mga problema. Siyempre, may problema. Hindi mawawala ang problema. Pero mas mabilis. Employees now become more resourceful dahil alam nila ano yung kanilang responsibility at accountability. So, fewer emergencies na ang makakarating sa atin. Tapos yung mga managers natin, they now begin acting as leaders. They now become real leaders kasi alam nila kung ano yung limitasyon, alam nila kung anong role nila, alam nila yung kanilang accountability. So, tandaan natin anak ha, kapag may tunay na ownership, hindi na tayo lang ang solusyon sa bawat problema kasi marami na tayong katulong. Number 5, hindi measurable ang output. Yung mga empleyado mo, they look busy all day, no? They attend meetings, they answer messages, they send updates, pero at the end of the week, nag-improve ang sales. Ang mga customer concerns, na-resolve ba? At yung mga orders, napadala ba ng mabuti? Kasi kahit na busy sila, pero alam ba nila kung ano yung useful result na na-produce nila? Yun ang tanong. Okay? Kasi activity, hindi yan kapareho ng accomplishment. No? Gawa ka ng gawa ng bagay-bagay pero na-accomplish mo ba? Kaya sa bawat role, sabi natin kanina, importante na bawat tao ay clear yung kanilang role. Pero ang issue ay clear ba din yung kanilang outputs? Ano yung dapat na ilabas nila? Ano yung ending ng kanilang trabaho? Here are some examples. Dapat yung sales department alam nila kung ilan yung kanilang sales na nakompleto. Yung customer service department alam nila kung ilan yung mga na-resolve nilang concerns. Yung mga in charge sa dispatching and delivery, alam nila kung ilan, no? Nabibilang nila kung ilang orders ang kanilang nagawa. Lahat tayo alam natin kung ilang errors yung nabawasan this time. At kung meron namang mga nag-i-inquire, yung mga qualified inquiries na gawa pa, nagawa ba, nakausap ba, na-address ba. People can never improve when success is not clear. Kailangan alam nila ano ba ang itsura ng success. So, when all the outputs are measurable, then this is what happens. Magkakaroon tayo ng fairer performance evaluation dahil alam ng lahat ano yung good performance. Mas madali tayong makapagbigay ng feedback, mas madali tayong makapag-recognize kung sino ba talaga ang good performers. And mas madali tayo, mga owners at mga managers, na gumawa ng coaching at hiring decisions. So, tandaan natin, anak, busy is just a feeling. Ang mas importante is yung output. Hindi lang busy. Hindi lang busy-busyhan. Ano ba talaga ang output? Because output is something that you can see and measure. So, balikan natin. Bakit ba habang nag-hire tayo ng mas maraming tao, mas maraming problema? Dahil ang mga tao could be walang clear onboarding and standards, walang clear roles and handoffs, iisa lang ang direction dapat, wala silang ownership and accountability, tapos hindi measurable yung kanilang outputs. The answer is not always to hire more people. Bago tayo mag-hire, kailangan nating i-organize yung ating trabaho. I-build natin yung mga roles bago natin lagyan ng tao sa bawat role. Una muna yung roles. I-define natin yung standards sa role na to. Ano ba yung good performance bago tayo mag-judge ng performance nila. Kailangan clear yung results bago tayo mag-demand ng accountability. Hindi tayo mag-hire para magkaroon lang ng mas maraming taong babantayan, 'di ba? Mag-hire tayo para bumuo ng negosyo na hindi na kailangan tayo ang gumawa ng lahat. So, and when your people know what to do, how to do it, and what result they are responsible for, that is when your business begins to move from masipag to maayos. So for business owners operating for 3 years or more with employees already in place but still carrying everything themselves, you may book a free clarity call with my team. The link is in the caption or the comment section.